Inako ko ang kasalanan ng kapatid ko kaya nakulong ako ng 3 taon. Hindi ko inaasahan na habang nasa kulungan, aksidente kong nailigtas ang anak ng pinakamayamang tao. Binigyan niya ako ng 100 milyon. Bilang pasasalamat, pagkalabas ko agad kong tinawagan si Papa para ibalita sa kanya ang magandang nangyari. Pero pagkarinig pa lang ni Papa sa boses ko, binabaan na niya ako ng telepono. Kinabahan ako na baka may nangyari sa bahay. Kaya nagmamadali akong umuwi. Pero pagdating ko pa lang sa may pinto, narinig ko ang hipag ko na nagrereklamo. Kung kailan-kailan pwedeng lumabas. Ngayon pa talaga siya nakalaya. Ayan tuloy, hindi ako nakapagpa-check up. Para lang magmadaling i-transfer ang titulo ng bahay. Ginagawa ko to para sa kapakanan ninyo. Tutal, siya naman ang nagbayad para sa bahay na ito. Galing siyang kulungan, siguradong mahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Baka mamaya, dito lang siya tumambay sa bahay. At maging palamunin at ayaw nang umalis, paano na? Evie, kapag dumating siya, palabasin mo na lang siya at pagupahan ng bahay. Ayoko talagang makasama sa isang bahay ang isang ex-convict. Ayos lang. Hindi naman ito ang unang beses na nalaman ko na paborito ni na mama at papa ang kapatid ko. Pero laging malapit sa akin ang kapatid ko. Ako ang nakulong para saluhin ang kasalanan niya. Kaya imposible naman sigurong gusto niya akong palayasin sa sarili naming bahay, di ba? Dachaw, bakit ang aga mong nakauwi? Kasasabi lang ng papa mo na susunduin ka raw niya. Nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Ang payat-payat mo na. Ayos lang yan, madali namang mag-taxi ngayon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tinatanggal ko lang ang malas. Huwag ka nang tumuloy pa sa loob. Wala ka ng kwarto dito sa bahay. Pa, 3 taon lang akong nabilanggo. Hindi naman ako namatay. Kahit man lang 1 kwarto. Wala na ba akong karapatan dito sa bahay? Ang dami-dami natin sa bahay. Sa ganito lang karaming kwarto, paano tayo magkakasya? Si Lixiao Chow. Ganon din ba ang sabi niya? Kuya, 2 buwan pa lang buntis si Linlin. Kung dito ka titira, kulang talaga tayo sa kwarto. Pero okay lang. Kapatid kita. Siyempre, ikaw ang unahin namin. Kung talagang gusto mong tumira dito, ibibigay ko sa iyo ang kwarto ng magiging baby namin. Sige, total 8 buwan pa naman bago siya isilang. Dito muna ako pansamantala. Bakit ba napaka-selfish mo? Hindi mo ba nakikita na siksikan na tayo dito? Ang lakas ng loob mo. Naagawin pa ang kwarto ng baby namin. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Dati naman kasya tayo. Nakulong lang ako. At hindi pa naman pinapanganak ang bata. Bakit hindi na tayo magkasya ngayon? Saka, nakalimutan mo na ba? Na ako ang nagbayad ng buo para sa bahay na to. Lida Chow, anong klaseng ugali yan? Dahil lang binayaran mo ng buo ang bahay na to. Akala mo kung sino ka na ha? Kalalabas mo lang ng kulungan, binabawi mo na agad ang bahay sa amin. Ako ba ang naniningil sa inyo ng bahay? O kayo itong kahit 1 kwarto? Ayaw niyong ibigay sa akin. Sinabi ko na sayo sa simula pa lang. Walang kwarto para sayo dito. Kung maghahanap ka ng matutuluyan, mag-arkila ka sa labas. Wala kaming utang sayo. Talagang wala kayong utang sa akin ha? Noong una, sino ba yung umiiyak at lumuhod para hilingin sa akin na akuin ang kasalanan ng kapatid ko? At sino rin ang nagsabi na kapag inako ko ang kasalanan, gagawin niyo ang lahat para suklian ako? Ngayon, ang gusto ko lang ay tumira ulit sa dati kong bahay. 1 kwarto lang naman para sa akin. Sobra na ba yun? Ganito ba ang tinatawag niyong ganti? Kuya Heng, alam kong masama ang loob mo, pero sa 3 taong pagkakakulong mo, hindi rin naging madali para sa amin. May ex-convict sa pamilya. Saan man kami magpunta, pinagsitsismisan kami. Kung dito ka talaga titira, baka ang buong pamilya natin, pagtawanan lang ng mga tao. Bakit hindi mo man lang kami isipin? So ngayon pala, isa na lang akong pabigat na kinakahiya ng buong pamilya. At lahat ng sakripisyo ko, naging isang malaking katatawanan. Lixiao Chow, huwag mong kalimutan. Ikaw dapat ang naging ex-convict. Ikaw rin ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Kung iniisip mo talaga ang kapakanan ng lahat, sana umamin ka na noon pa. Hindi yung ikaw ang nakikinabang sa sakripisyo ko, at inaangkin ang bahay ko. Tapos may gana ka pang sabihin na hindi ko kayo iniisip. Yung pagsalo ko sa kasalanan mo. Nagpasalamat na ako sa'yo, di ba? Ano pa bang gusto mo? Bilang kuya ko, hindi ba't dapat mo talagang gawin yon? Ganyan kaliit na bagay. Kailangan mo pa ba talagang laging ungkatin? Napakagaan ng pagkakasabi niya, na para bang ang 3 taon kong pagkakakulong, ay kapareho lang ng ginawa ko noon, na pagbibigay sa kanya ng pinakamalaking hita ng manok. 1 salamat lang ay sapat na para mabura ang lahat. Ang panganay ay parang ama. Para sa kapatid mo lang, gusto mo pa may kapalit. Liray, ang kitid naman ng isip mo. Isa ka lang namang ex-convict na walang kwenta. Ang pagtira mo rito sa bahay ay para lang mangtsupa, di ba? Habang nagpapasasa ka rito, paano na ang anak ko sa tiyan ko? Paano ako mabubuhay? Dachaw, ako at ang tatay mo. Naghihintay pa kaming magkaapo. Hindi ka na rin bumabata. Kahit lumipat ka at umupa ng sarili mong bahay. Dapat lang naman talaga. Kaya pala sa loob ng 3 taon na nakakulong ako, ni minsan hindi niyo ko dinalaw. Kinumbinsi ko ang sarili ko, na masyado lang kayong abala para dalawin ako.
Pero yun pala. Kinakahiyan niyo lang ako. Isa lang ang tanong ko sa inyo. Desidido na ba talaga kayo? Napaalisin ako. Kung ganoon, simula sa araw na ito, wala na tayong anumang ugnayan. Sana hindi niyo ito pagsisihan. Anong drama yan? Para sa amin, sa isang tulad mo, na walang kwentang ex-convict ang putulin ang ugnayan. Ano naman ang pagsisisihan namin? Ang hayaan kang mamalagi dito para maging palamunin. Yan ang tunay naming pagsisisihan. Isang pamilyang walang puso. Mas mabuti pang wala na lang. Pero ang bahay na pag-ari ko, sisiguraduhin kong mababawi ko. Attorney, magandang araw. Gusto ko lang sanang magtanong. Yung bahay na binili ko ng buo, nakapangalan sa mga magulang ko, mababawi ko pa ba? Basta mapatunayan mo, na ikaw talaga ang bumili. Halimbawa, katibayan ng pagbabayad noong binili mo ito. Katibayan ng pagpaparenovate, mga papeles sa property, at mga katulad niyan. Mababawi mo ang bahay. Buti na lang, may ugali akong magtago ng mga dokumento. Kaya yung mga yon, maayos kong naitago lahat. Kung ganoon, attorney, sa'yo ko na ipapaasikaso ang lahat ng ito. Sige, kung kumpleto ang mga papeles, siguradong walang problema. Sa sumunod na buwan, nasa sales office ako. Bumili ako ng 10 fully furnished na villa. Siyam ang pinaupahan. Nag-iwan ako ng isa para tirhan ko. Ngayon, sa renta pa lang ng 9 na villa na yon. Bawat buwan ay hindi ko maubos ang pera ko. Ang sarap ng buhay. Lidachaw, nababaliw ka na ba? Para idemanda mo pa talaga kami. Ang idinidemanda ko ay ang mga taong umaagaw sa bahay ko. Aba, Lidachaw, talagang hindi maikakaila na galing ka sa kulungan. Ang dami mong diskarte. At napakaitim din ng budhi mo. Kailangan mo pa talagang ilabas itong kahihiyan ng pamilya. Sa lahat ng tao, di ba? Hindi ba't kayo rin naman ang nagturo sa akin yan? Lidachaw, kahit na makuha mo pa, ang bahay pabalik, anong mapapala mo? Huwag mong kalimutan, na ang kapatid mo ngayon ay nasa isang malaking kumpanya. Kumikita ng mahigit 10,000 kada buwan. Eh ikaw, isa ka lang namang hindi makahanap ng trabaho. Ex-convict. Wala kang kita. Mismong pamumuhay mo, problema na. Sa huli, sa kapatid mo ka pa rin lalapit para humingi ng tulong. Sigurado ka bang gusto mong sirain ang pagsasama natin dahil lang sa isang bahay? Gusto kong bawiin ang bahay na to. Hindi dahil kailangan ko to. Para tirhan ng mga taong walang utang na loob na tulad ninyo. Hello po, landlord. Ako po yung umuupa sa Villa number 2. Ang pangalan ko po ay Xuanwan. Alam ko. Ano pong kailangan nila? Ganito po kasi yon. Mayroon po kaming class reunion dito sa bahay ngayon. Yung mga dati kong kaklase, nabalitaan po nilang lahat na dito sa atin. May isang bigating landlord. Binili niya ng cash ang 10 villa sa isang bagsakan. Kaya lahat sila gustong makita ka. Pumunta ako rito para sana tanungin ka. Kung pwede mo akong pagbigyan, na pumunta sa party ko. Hindi ko kasi kilala ang mga kaibigan mo. Kaya huwag na lang siguro. Kuya landlord, sige na, pumayag ka na. Nagmayabang na kasi ako sa mga dati kong kaklase. Sinabi kong close tayo. At siguradong maisasama kita. Para mapahanga sila. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako. Pakiusap, wag mo akong hayaang mapahiya sa harap nila. Sige na nga. Magbibihis lang ako tapos susunod na ako. Ayos, sige, hihintayin kita sa villa. Lidachaw, bakit mo kami sinusundan hanggang dito? Magkakilala kayo. Wanwan, siya yung nilalait ko sa inyo kanina. Ang ex-convict na kapatid ng asawa ko. Ang tanda-tanda na. Gusto pang makisiksik sa bahay namin para maging palamunin. Sobrang kapal talaga ng mukha, Defi. Umalis ka rito para sa mayayaman lang ang lugar na to. Hindi para sa isang tulad mo, na ex-convict na pwedeng tumapak dito. Para lang maging palamunin. Sinundan pa talaga kami rito. Itong kriminal na to, talagang desperado na, ano. May mga taong ganyan talaga. Mahirap na nga makapal pa ang mukha. May mga kamay at paa naman sila. Pero laging gustong umasa sa iba. Hoy, criminal. Itong mga villa ay binili ng isang misteryoso at bigating landlord. Kaya huwag na huwag kang gagawa ng gulo rito, ha? Nga. Yung makapangyarihang landlord na yon, paparating na. Kapag ginalit mo siya, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Una sa lahat, wala akong interes na sundan kayo. Naiinis ako kapag nakikita ko kayo. Pangalawa at huli ko na itong sasabihin. Ang dahilan kung bakit ako naging ex-convict ay dahil sinagot ko ang kasalanan ng asawa mo. Sana'y tandaan mo yan. Pangatlo, habang nandidiri ka, na isa akong ex-convict. Siya namang pananatili mo sa bahay ko. At ayaw mong umalis. Kaya gusto kong itanong, sino ba talaga ang walang hiya? Tigilan mo na nga yung mga kasinungalingan mo. Ang bahay na iyon ay malinaw na kay Xiao Chao. Ano ang kinalaman mo doon? Kahit ano pa ang sabihin mo yung sulat mula sa abogado,
Naipadala na sa bahay. Sana sa korte. Ganyan ka pa rin katapang. Lidachaw, pamilya tayong lahat. Kailangan pa ba nating umabot sa ganito? Noong pinalayas niyo ako mula sa sarili kong bahay. Noong panahong iyon, bakit hindi niyo sinabing pamilya tayo? Noong ako'y ipinahiya at ininsulto ng asawa mo sa publiko, bakit hindi mo sinabing pamilya tayo? Ngayong nakikita mong banta na ako sa iyong interes, saka mo gagamitin ang sinasabi mong pagiging pamilya para idiin ako. Kapag may nakukuha kayong pakinabang sa akin, tayo ay isang pamilya. Ngunit kapag wala ng pakinabang, ako na ang ex-convict sa bibig ninyo. Tama ba? Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Isang hamak na ex-convict. Walang pera, walang trabaho. Anong pakinabang naman? Ang makukuha namin sa iyo. Huwag mo na lang kaming guluhin. Ayos na ngang palamunin lang siya. CJ, baka naman kayong dalawa. May hindi lang pagkakaunawaan. Walang hindi pagkakaunawaan. One, huwag kang magpaloko sa ex-convict na ito. Sa maamo niyang itsura. Isa lang siyang kasuklam-suklam na palamunin. Bilisan mo, tumawag ka ng pulis para paalisin siya. Mag-ingat ka, baka sa iyo pa yan dumikit. Bless you. Pero espesyal ko siyang inimbitahan. Yung sinasabi ko kanina, na bumili agad ng 10 villa, yung napakabait na landlord. Siya, yon. Ano, siya yung napakabait na landlord. Paanong posible yan? Siya nga. Siya ang landlord ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ha? Impossible to. Lidachaw. Siguradong may ginawa kang kalokohan. Para lokohin si Wanwan. O baka naman, nagpapanggap ka lang na ikaw yung napakabait na landlord. Bahala kang isipin kung anong gusto mo. Pasensya na. Nakaistorbo ako sa party nyo. Mag-enjoy na lang kayo. May kailangan pa akong asikasuhin kaya mauuna na ako. Lidachaw ay hindi kuya. Ano ba talagang nangyayari? Huwag mo akong tawaging kuya. Isa lang akong ex-convict. Paano ako magiging karapat-dapat na kuya mo? Bless you. Mapamay, napakaganda akong balita. Si Lidachaw sa lugar ng mayayaman. Bumili ng 10 marangyang villa. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Isa lang siyang ex-convict. Paano siya makakabili ng villa? Totoo nga. Ngayon, pupuntahan natin yung kaibigan nating influencer na si Wanwan. Nirentahan pa nga natin yung villa niya, di ba? Nagtanong-tanong ako kanina. Noong nakakulong siya, may niligtas siyang anak mayaman. Binigyan siya ng pamilya ng 100 milyon. Bilang pasasalamat. Wow, 100 milyon. Ang laking pera. Yumaman na tayo, yumaman na. Walang utang na loob ang hayop na iyon. Bumalik siya pero ni hindi man lang nabanggit. Na, tinawag ko pa siyang kuya. Pero hindi niya ako pinansin. Sigurado ayaw niya tayong bigyan ng pera, no? Subukan lang niyang hindi magbigay. Hindi pa tayo naghahati-hati ng ari-arian. Ako ang masusunod pagdating sa perang yan. Bukas na bukas, pupuntahan natin siya. Tama, kunin natin ang pera. At dapat ilagay rin ang pangalan natin sa titulo ng bahay. Sino ba yan ang aga-aga kumakatok? Hindi pa ba bubuksan yan? Aba, marunong ka palang gumising. Kanina pa kami kumakatok, alam mo ba? Wow! Ang laki naman ng villa na to. Xiao Chao, sa susunod, yung anak mo. Kahit saan pwedeng magtatakbo rito. Kahit maglagay ka pa ng playground sa sala, kasya pa rin. Na, sa susunod, ang anak ko. Anak mayaman na rin. Ang galing. Sa susunod, ako rin. Magiging mayaman na may bahay na nakatira sa villa. Xiao Chao, gusto ko ng sarili kong walk-in closet. Para mapuno ko ng mga damit at bag ko. Gusto ko rin ng sarili kong sauna room. Kapag walang ginagawa, magsasauna lang ako at magpapaganda. CJ. Kung anong gusto mo, ibibigay ko. Lidachaw, magpagawa ka ng Tia Pavilion sa bakuran ng villa. Sa susunod, pag wala akong ginagawa, isasama ko mga dati kong kaibigan. Halika rito, magsamo na tayo. Kayo talagang lahat. Parang itinuturing nyo na itong sarili ninyong villa. Bahay ko ito. Hindi ito lugar para sa mga pangarap ninyo. Lidachaw, alam na naming lahat. Noong nakakulong ka, iniligtas mo ang isang mayaman. At nakatanggap ka ng 100 milyong pasasalamat. Bigyan mo lang kami ng kalahati ng perang iyan. Saka hindi ba't bumili ka ng 10 villa? Bigyan mo ako at ang nanay mo ng isa. Isa rin para sa kapatid mo at sa asawa niya. Anong pakialam niyo sa pera at mga villa ko? Ano ka bang klaseng anak? Bakit wala kang utang na loob? Huwag mong kalimutan na kung nakulong ka man. Dahil iyon sa amin. Kung hindi dahil sa amin. Magkakaroon ka ba ng pagkakataong iligtas ang mayamang iyon? Magkakaroon ka ba ng pagkakataong makuha ang 100 milyong pasasalamat na iyon? Hindi naman namin hinihiling sa iyo na ibigay mo ang lahat ng pera. Bilang mga magulang mo, iyon na ang pinakamalaking pagpaparaya namin. Gusto mo pa talagang sarilinin ang perang iyan. Paano naging ganyan kakapal ang mukha mo? 3 taon akong nabilanggo. Sa loob, binugbog at inapi ako. Habang nagugutom, giniginaw at tinitiis ang lahat ng pagpapahirap. Ni minsan hindi nila ako dinalaw. Ngayong nalaman nilang yumaman ako. Agad silang lumitaw para maningil.
At ako pa ngayon ang sinasabihan nilang makapal ang mukha. Umuwi ka mula sa kulungan na may dalang 100 milyon. Pero ni hindi mo man lang binanggit ang tungkol sa pera. Itinuring ka pa naman naming pamilya. Hindi namin nakalain. Na ganyan ka pala. Kasakim at kadamot. Tama. Ang perang iyan ay dapat sa amin. Kaya ilabas mo na iyan agad. Galing pamilya pala ang turing niyo sa akin. Huwag niyong kalimutan. Kayo ang nandidiri sa akin dahil dati akong preso. At pinalayas ako sa bahay. Sinabi ko na noon, huwag kayong magsisisi. Hello, may mga trespassing dito. Pakiusap sa lalong madaling panahon. Itong mga taong to, paalisin niyo sa bahay ko. Mr. Lee, pasensya na po. Nagpakita po sila ng pamilya niyo raw po sila. Kaya po namin sila pinapasok. Ayos lang, paalisin niyo na lang sila ngayon. Ayokong makita ulit sila sa pamamahay ko. Sige po, sa susunod, hanggat walang pahintulot mula sa inyo. Hinding-hindi na po namin. Sila hahayaang tumapak pa sa bahay niyo. Kayong apat, makipag-cooperate na lang po kayo. Umalis na po kayo agad. Hindi ako aalis, bahay to ng anak ko. Anong karapatan niyong paalisin ako? Kung ganun, pasensya na po. Kung hindi po kayo alis ng kusa, mapipilitan po kaming gumamit ng dahas. CJ, Lidachaw. Aalis na kami, pero humanda ka. Mahal, anong gagawin natin ngayon? Hahayaan na lang ba talaga natin yung walang utang na loob na yon? Nasuluhin ang 100 milyon. Pa, ma, pwede tayong kumuha ng video at i-post sa internet. Ang isang tulad ni Lidachaw, na kayang agawin ang bahay mula sa sarili niyang mga magulang. Siguradong kukuyugin iyan ng mga netizen. May epekto kaya yan? Siguradong mayroon. Ay po-post din natin ang phone number ni Lidachaw. At siguradong may mga netizen na ang bahala sa kanya. Sa huli, mapipilitan siyang makipag-ayos sa atin. At kusa niyang ibibigay ang pera. Sige, gawin natin ang sinabi niyo, Yenen. Hindi nagtagal ang cellphone ko. Binobomba na ako ng kung ano-anong mga tawag. Noong una akala ko na virus ang cellphone ko. Hanggang sa nag-search ako sa internet. At doon ko nalaman, ang video na ginawa ng mga magulang ko, ay nag-viral na pala. Pinaghirapan namin siyang palakihin. Pero noong umasenso siya, agad niya kaming tinalikuran na buong pamilya. Mayroon na siyang 10 villa. Pero gusto pa rin niya kaming palayasin sa isang maliit na bahay. Sabi niya kahit pa, hayaan na lang niyang bakante ang lahat ng bahay niya. Hinding-hindi niya ipapatira sa amin. Sabihin niyo nga sa akin, paano nagkaroon sa mundo ng ganitong klaseng anak na walang utang na loob? Mama, Papa, huwag na kayong masyadong malungkot. Itong kapatid kong ito, simula pagkabata, mayabang na at hindi nangangatwiran. Mahilig mang-agaw at manakit ng kapwa. Lumaki ako sa ilalim ng mga kamao niya. Akala ko masama lang talaga ang ugali niya. At magbabago rin kapag tumanda at nagkaisip na. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang hayop na walang moralidad at walang anumang prinsipyo. Dahil sa kanya, kaming 5 tao ay nagsisiksikan sa isang maliit na bahay. At ay dedemanda pa niya kami sa korte. Dahil daw inaangkin namin ang bahay niya. Hindi ko talaga maintindihan. Paanong may taong kayang gawin ito sa sarili niyang pamilya? Hindi ba siya natatakot sa karma? Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman ginampanan ang pagiging anak niya. Laging ako at ang asawa ko ang nag-aalaga sa mga biyenan ko. Wala kaming sinasabing masama laban sa kanya. Pero siya pa ang nang-aapi sa amin. Nang sinubukan namin siyang kausapin para magpaliwanag, walang sabi-sabing tumawag siya ng security guard para palayasin kami sa pamamahay niya model. Buntis pa naman ako. Pero wala siyang pinakitang awa. Ang anak ko sa sinapupunan ko. Muntik ng makunan. Mukhang gusto niyo talaga akong sirain. Dahil kayo ang nag-umpisa. Huwag niyo akong sisisihin sa gagawin ko. Dachaw, nakita ko na rin online ang tungkol sa'yo. Tumawag ka. Kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin ang issue? Hindi kabaliktaran. Gusto kong mas palakihin pa ang gulo. Ano ang gusto mong gawin? Pakiusap, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa isang news station. Gusto kong magkaroon ng live exclusive interview. Para direktang sagutin ang isyong ito. Kinabukasan, isang topic. Agad na naging headline, walang utang na loob. Bilyonaryo, magla-live sa telebisyon. Para direktang sagutin ang mga akusasyon ng pamilya niya. Puno ng batikos ang comment section. Huwag ka nang magmalinis. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Ang katotohanang wala kang utang na loob. Walang magulang. Ang hindi gugustuhin ang ikabubuti ng anak nila. Para umabot sa ganito ang pamilya mo dahil sa'yo. Siguradong masama kang tao. At ang kapal pa ng mukha mong humarap sari. Ngayon lang ako nakakita ng tao na mismong sumisira sa sarili niya. Hindi ako papasok sa trabaho ngayon. Gusto ko talagang makita kung paano niya sasagutin ang isyong ito. Magandang hapon sa inyo, mga manonood. Ngayon ay gagawin natin ang isang special interview tungkol sa mainit na pinag-uusapang online. Na issue ng bilyonaryong binansagang walang utang na loob. At kasama ko ngayon, ang mismong sangkot sa issue, si Lidachaw. Lee, tungkol sa madamdamin at luha ang pahayag ng iyong pamilya. Na inaakusahan kang isa kang walang utang na loob.
May gusto ka bang sabihin? Hayaan mong ikwento ko muna ang personal kong karanasan. Ako si Lidachao. Ipinanganak sa isang pamilyang hindi gaanong mayaman. Noong 3 taong gulang ako, ipinanganak ang kapatid kong lalaki. Laging itinuturo sa akin ni na mama at papa na ang panganay na lalaki ay parang ama. Kailangan mong alagaan mabuti ang kapatid mo. Tandaan mo, kapag lumaki at naging matagumpay ang kapatid mo, saka lang hindi masasayang ang buhay mo bilang kuya niya. Kaya sa bahay, kapag may masarap na pagkain o magagandang laruan, laging inuuna ang kapatid ko. Mahilig kumain ng hita ng manok ang kapatid ko. Kaya laging may hita ng manok sa aming hapag. Hindi gusto ng kapatid mo ang balat ng manok. Kaya ikaw na lang ang kumain ng balat. Mama, ang sebo po ng balat ng manok. Hindi ko rin po iyan gusto. Pwede po ba akong kumain din ng isang hita ng manok? Hindi pwede, para sa kapatid mo ang mga hita ng manok. At para naman sa balat, kung ayaw mo, huwag mong kainin. Pero, huwag mong sasabihin na hindi kita pinapakain ng karne ha. Mama, gusto ko rin po ng bagong damit. Wala tayong sapat na pera. Hintayin mong maluma ang damit ng kapatid mo. Saka ka magkakaroon ng damit. Sa buong elementarya, ang isinusuot ko ay laging mga lumang damit na hindi ko sukat. Tingnan niyo siya, araw-araw nakasuot ng masisikip na damit. Mukha siyang manyak. Papa, Mama, pinagtatawanan po ako ng mga kaklase ko, mukha raw akong manyak. Bilhan niyo naman po ako ng bagong damit. Kahit isa lang po, pwede ba? Kasalanan mo yan dahil ang lakas mong kumain. Sa susunod, bawasan mo ang pagkain mo. Magpapayat ka. Para kapag isinuot mo ang damit ng kapatid mo, hindi na magiging ganyan kasikip. Sa susunod, huwag ka na rin kumain ng balat ng manok, para hindi ka na reklamo ng reklamo dyan. Yung perang pambili sana ng bago mong damit. Ang dami na sanang mabibiling laruan para sa kapatid mo. Bakit hindi mo man lang isipin ang kapatid mo? Kaklase ako ni Lidachao noong elementarya. Totoo ang mga sinabi niya. Noong bata pa kami, sumasama pa ako sa mga kaklase namin. Para pagtawanan siya. Lidachao, patawad. Humihingi ako ng tawad sa pagiging isip bata ko noon. Noong high school, maganda ang kain ng kapatid ko. Mabilis siyang lumaki. Samantalang ako, payat at maliit. Mabilis akong naabutan sa tangkad ng kapatid ko. Kaya noong high school, sa wakas, may mga pinaglumaan na ring damit na kasya sa akin. Pero hindi rin nagtagal ang magandang buhay. Tumigil ka na sa pag-aaral at magtrabaho ka na. Gusto ng kapatid mong mag-enroll sa tutoring class. Walang sapat na pera ang pamilya. Hindi natin kayang pag-aralin kayong dalawa. Itay, gustong-gusto ko pong mag-aral. Ayokong tumigil. At matataas po ang mga grado ko. Pwede akong mag-apply ng scholarship sa high school. Hindi po ako masyadong gagastos. Kung magpapatuloy ka sa high school, sino ang kikita ng pera para sa kapatid mo? Masyado kang makasarili. Hindi mo man lang iniisip ang kapakanan ng kapatid mo. Bakit hindi mo man lang siya kaawaan? Pero ayoko po. Tama na ang salita. Nakahanap na ako ng trabaho para sa'yo. Sa construction, magbubuhat ka ng ladrilyo at magbabakbak ng pader. Mataas ang sahod doon. Kaklase niya ako noong high school. Napakagaling ng mga grado niya. Nalaman ng teacher namin na titigil na siya sa pag-aaral. Kaya sinadya pa siyang bisitahin sa bahay nila. Para pakiusapan ng mga magulang niya na ipagpatuloy siya sa pag-aaral. Pero hindi nakinig ang nanay at tatay niya. Nasa klase kami ng araw na yon. Biglang pumasok sa classroom ang mga magulang niya. Si Lidachao, habang nasa klase, ay sa pilitang kinaladkad palabas. At hindi na siya bumalik kailanman. Sa construction site, puro mabibigat na trabaho. Sobrang alikabok. At nakakapagod. Pero dahil kulang ako sa nutrisyon, payat at maliit ang katawan ko. Mahina rin ang lakas ko. Kahit martilyo hindi ko mahawakan ng maayos. Wala pang kalahating buwan. Tinanggal na ako sa trabaho. Umuwi na lang ako dala ang perang pinaghirapan ko. Natanggal ka sa trabaho. Wala ka talagang kwenta. Ganoong kasimpleng trabaho hindi mo pa magawa. Ano pa bang silbi mo? Kakaunti lang itong pera. Iwanan mo ng 500 ang kapatid mo. Para makakain siya ng maayos sa eskwela. Itong 100 para sa iyo. Malapit na ang birthday ng kapatid mo. Gamitin mo yan para bumili ng regalo para sa kanya. Pagkabigay mo ng pera, umalis ka na agad at maghanap ng trabaho. Hindi kami nag-aalaga ng palamunin dito sa bahay. Kaya ang mga sumunod kong trabaho, ako na mismo ang naghanap, nag-deliver ng pagkain, nag-waiter, pumasok sa pabrika para mag-ayos ng sasakyan. Lahat ng klase ng trabaho, pinasok ko. Pero bawat sentimong kinikita ko, kinukuha ng mga magulang ko para sa kapatid ko. Ang high school at college ng kapatid ko. Lahat ng tuition at allowance niya. Galing lahat sa pinaghirapan kong pera. Iyon ang sinasabi ng mga magulang ko sa video. Na buong hirap daw nila akong pinalaki. Tapos anong nangyari? Anong nangyari pagkatapos noon? Na naging dahilan kung bakit ang pamilya mo ay ganito ka akong akusahan sa internet. Pagkatapos noon, galing sa sarili kong trabaho, at 10 taong pagtitipid at pag-ipon, binili ko ng buo, ang isang bahay na may 3 kwarto at isang sala. Noong araw ng turnover, sumama sina mama at papa. Dachao anak, pasensya ka na. Kasalanan namin ng papa mo ang lahat ng nangyari noon.
Ngayong maayos na ang buhay mo, hindi mo na ba kami aalagaan sa pagtanda namin? Bakit nyo naman nasabi yan? Kayo ang nagpalaki sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Natatakot lang si mama anak, baka naman pwedeng ang bahay ay ipangalan mo na lang sa amin. Huwag ka nang kumontra. Iisang pamilya lang naman tayo. Bilang mga magulang mo, sa tingin mo ba ay ipapahamak ka namin? Sige po kung yan ang gusto ninyo. Pagkatapos noon dahil sa isang car accident, nakulong ako. Nanatili ako sa kulungan sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na yon, gabi-gabi, inaalala ko ang pamilya ko. Pero ni minsan hindi nila ako dinalaw. Isang araw, may nakita akong kapwa preso na biglang bumagsak. Delikado ang kalagayan niya. Buti na lang marunong ako ng first aid. Agad ko siyang binigyan ng CA at nailigtas siya mula sa panganib. Kalaunan nalaman ko na anak pala siya ng pinakamayamang tao sa bansa. Bilang pasasalamat sa pagligtas ko sa kanya, binigyan ako ng 100 milyon. Noong araw na nakalaya ako, ang una kong ginawa ay tawagan si Papa. Gusto kong ibalita sa kanya ang magandang nangyari. Plinano ko na nga kung paano namin bilang pamilya paghahati-ha siya ng pera. Pero nang marinig ni Papa na ako ang tumatawag, binaba niya agad ang tawag. Akala ko noon may nangyaring masama sa pamilya ko. Kaya nagmamadali akong umuwi ng bahay. Pero pagdating ko sa bahay, doon ko lang nalaman na ang bahay ko ay ipinalipat na pala ng mga magulang ko. Sa pangalan ng kapatid kong lalaki, natatakot sila na kung kasama nila ako, ay magiging pabigat lang ako sa kanila. Kaya gumawa sila ng paraan para layuan ako. Sabi nila, isa raw akong dating preso, na kahit trabaho ay hindi makahanap. Kaya siguradong uwi lang ako para maging palamunin sa kanila. Ang 3 taon kong hinintay na muling pagsasama-sama ng pamilya, ay nauwi lang sa pandidiri at pagkamuhi. Wala pa kaming gaanong napag-uusapan, ay pinalayas na nila ako sa bahay. Noong araw na yon, gumuho ang mundo ko. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. At kumuha ako ng abogado para bawiin ang bahay na sa akin naman talaga. Nang malaman nilang mayaman na ako, na nakabili ako ng 10 villa, bigla na lang silang sumugod sa villa ko, para humingi sa akin ng pera at bahay. Hindi ako pumayag, at ipinaalis ko sila sa mga security. Sa buong pangyayari, hindi ko sila sinaktan kahit kaunti. Naging maingat at magalang din ang mga security. May CA sa bahay. Kaya kong patunayan ang lahat. Ito ang sinasabi ng kapatid ko at ng asawa niya. Doon sa video nila, na ako raw ay arogante at hindi makatwiran. Nanunulak at nambubuli. Diyos ko, naloko ako ng video na kuha ng mga magulang na yon. Hindi ko akalain na may mga magulang na ganito kapaborito ang isang anak. At ang lakas pa ng loob nilang baliktarin ang katotohanan. Sila pa ang nagmukhang kawawa. Ang pinakamalaking mansa sa buong buhay ko ay ang pagkakakulong ko ng 3 taon. Iyon din ang sa buong buhay ko. Pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pero ang pagkakamali ko ay hindi ang maging sanhi ng aksidenteng iyon, kundi ipinahiram ko ang kotse sa kapatid ko. At pagkatapos niyang maaksidente, inako ko ang kasalanan para sa kanya. At nakulong ng walang sala. Anong nangyayari? Ginanyan ka na nila, tapos inako mo pa rin ang kasalanan ng kapatid mo. Tanga ka ba? Ito ang nasa kotse ko. Ang memory card ng dashcam. Malinaw na na-record dito ang buong pangyayari sa aksidenteng yon. Host, pakiplay po. Sana sa atin na lang itong kotse. Para kahit saan natin gusto, makakapunta tayo. Huwag kang mag-alala kahit sa kuya ko tong kotse. Pero pag ginusto ko, magiging sakin din to. Paborito ako ni kuya eh. Mamaya kakausapin ko lang siya. Siguradong ibibigay niya sa akin. Talaga, huwag kang ang magyabang dyan. Ha ha ha, tama na, huwag mo na akong kilitiin. Naniniwala na ako sa'yo. Pero mag-focus ka sa pagdadrive mo. Huwag kang puro daldal. Paano kung magasgasan o mabangga ito? Manghihinayang ang kuya mo. Mabuti at alam mo ang mali mo. Ano naman kung magasgasan o mabangga? Magiging akin din naman itong kotse. Kung masira man, ako ang magpapaayos. Saka, ang galing-galing ko kayang magmaneho. Anong pwedeng mangyari? Kailangan kong ipakita sa'yo. Kung gaano kasiga ang asawa mo habang minamaneho to. Sige na, sige na. Ikaw na ang pinakasiga. Ang pinakamagaling magmaneho. Sige na, magmaneho ka na ng maayos at huwag ka nang malikot. Paano kung... Ano nang kinatatakot mo? Halos walang ibang sasakyan sa daan. Saka mabilis ako kumilos. Walang mangyayaring masama. Kapag naging akin na tong kotse, araw-araw kitang ipapasyal. Nakabangga ba tayo ng tao? Makukulong ba tayo? Huwag kang magpanik, huwag kang magpanik. Ayos lang kotse ito ng kuya ko. Tutulungan niya ako. Siguradong hindi ako makukulong. Tumataas ang dugo ko habang pinapanood to. Counterflow overspeeding naghaharutan tapos nakabangga ng tao. Ang unang reaksyon ay hindi iligtas yung tao, kundi hanapin si kuya. Sasabog na talaga ako sa galit. Napakalakas ng tunog ng pagkakabangga. Ang dalawang tangang to. Pagkatapos ng aksidente, agad akong pinuntahan ng mga magulang ko. Nanay ni Dachaw, pakiusap akuin mo na ang kasalanan ng kapatid mo. Pinaghirapan ng kapatid mo, para lang makapasok sa isang magandang unibersidad.
May maganda siyang kinabukasan. Hindi pwedeng masira yon dahil lang sa aksidenteng to. Isa ka lang namang empleyado sa ordinaryong kumpanya. Isang hamak na empleyado lang. Habang buhay ka ng magiging pangkaraniwan. Kahit pa makulong ka para sa kapatid mo, wala lang yon. Pero kung hindi mo akuin ang kasalanan niya, hindi na maihaharap ng kapatid mo ang mukha niya sa mga tao. Siguradong hindi na niya kakayanin pang mabuhay. Mapayong kapatid po ang nagkamali. Dapat lang napanagutan niya yon. Bakit kailangan akong isakripisyo? Hindi niyo rin ba ako anak? Luluhod na ako sa'yo, anak. Nagmamakaawa ako, akuin mo na ang kasalanan ng kapatid mo. Kapag inako mo ang kasalanang ito, ikaw ang magiging tagapagligtas ng pamilyang ito. Ipapangako ko na ang kapatid mo. Habang buhay kang pagsisilbihan para bayaran ang utang na loob niya sa'yo. Mapinipilit niyo naman po ako. Kailangan mong akuin ang kasalanang ito. Ano, kailangan ko pa bang lumuhod din sa'yo? Bless you. At ganun na lang, pinalitan ko ang kapatid ko. At naging isang bilanggo. Tiniis ang lahat ng pang-aapi. Tadtad sa panlalait at pang-insulto. Pagbalik ay pandidiri pa nila ang ipinaranas. Pinalayas nila ako sa bahay. Ito ang pamilyang tumawag sa akin na walang utang na loob. Pagkatapos ng live stream na yon, dinala ang kapatid ko para imbestigahan. At nahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Nang marinig ng hipag ko ang balita, labis siyang naapektuhan. At nakunan siya noong araw ding iyon. Binalikan ng cyberbullying ang mga magulang ko. Yung mga netizen na sumusuporta sa kanila dati. Lahat sila, sinimulan na silang i-bash. Naging sila ang kinamumuhian ng lahat. Kailangan nilang magtago sa tuwing lalabas sila ng bahay. Naging sobrang miserable ang buhay nila. Pinalaya sila sa bahay ko. Kasama ang hipag ko nang sila'y umalis. Nangupahan sila sa isang lumat-sira-sirang bahay sa isang liblib na lugar. At hindi na sila muling nagpakita sa akin. Ako naman dahil naparusahan na ako. At mayroon namang mabigat na dahilan. Kaya pinangaralan lang ako. At muli, akong nakabalik sa normal kong pamumuhay. Matapos kong lumayo sa pamilya ko. Tuluyan ko nang sinimulang i-enjoy ang buhay ko bilang isang landlord. Malaki ang rentang nakukuha ko buwan-buwan. Sapat na para makapag-travel ako kahit saan ko man gustuhin. Titila din ang ulan at sisikat din ang araw. Walang anumang masama ang magtatagal magpakailanman. Ang taong humahabol sa liwanag ay tiyak ding magniningning ng buong ningning.